nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho ako dahil nakatanggap po tayo ng award. Ay for the go! Ay, ang ganda nga ni ho pala ng gising ko ngayon mga kamangyan dahil nga ni ho dun sa natanggap ko na balita. Siyempre sinabi ko ho agad din sa family ko at talaga namang tuwan-tuwa ang mga ari. Sa sobrang saya ko nga ni ho mga kamangyan ay ari nga ni ho at napaharvest na ako ng mga itlog din na ring manok. Ay natutuwa nga ni ho ako din ng mga kamangyan gawa ng sobrang sipag baga mga itlog na ring mga manok. Aba very good kayo, may supply na kami ng itlog. Siyempre ho sa umaga hilig talaga namin magprito, maglaga ng itlog. So, hindi na ho namin kailangan pang bumili diyan ng mga isa, dalawa kasi nga ni ho meron na din eh. Aba ay kamahal na rin naman ang itlog ngayon. Dati ho ay 4, 5 piso. Aba ay meron ka ng isang itlog. So ayan, bali may mga nakuha din pala kami kahapon mga kamangyan. Tingnan nyo naman kung gaano kadami. Hindi na kayong bumili din sa amin. Grabe, napaka-OA. Maya-maya nga ni ho ay dumating ka rin si Kim. Dala-dala ho yung maraming itlog. Bali pinabili ko nga ni ho yan mga kamangyan. Gawa ng akala ko ay magakulang yung mga inani namin na itlog. Kasi ho ngayon mga kamangyan, kailangan ho talaga namin ng maraming itlog. Gawa ng siyempre ang alutuin nga ni natin ay adobo. Maliban ho doon mga kamangyan, mag-alaga din ho kami ng itlog kasi siyempre abaunin namin sa pagluwas. Aba, sa tunay naman ho, kasarap talaga kumain ng nilagang itlog sa biyahe. Nawawala yung gutom, yung hilo. Samahan pa noong mga cup noodles. Baka nga ni ho yung ilan sa inyo ay nagataka mga kamangyan kung pasaan kami, bakit kailangan naming lumuwas. Kasi nga ni ho, may atanggapin tayo na award. Hala, wala to. Grabe, napaka-OA. Maliban nga ni ho dun sa adobong itlog mga kamangyan, magaluto din sila din ng ensaylada at saka ho ng fried chicken. Kaya ayan ho si tate at dali-dali na nga ni hong ginayat din yun nga ni hong mga manok. Ari rin pala mga manok din mga kamangyan, yan din ho yung mga inaalagaan namin din. Talaga namang ayaw nang bumili sa palengke. Nalaga na rin nga no pala yung itlog mga kamangyan, kaya ayan nga ni ho at nagpatulong na ako diyan sa pagbabalat. Gawa ng aba ay medyo marami-rami rin ho yan. Dati ho pala mga kamangyan, kapag nagaluto ho si nanay ng adobong karne, nalaho kanya ng nilagang itlog. Tapos ang alagay niya lang doon na nilagang itlog mga 2 piraso. Aba ay 5 kaming magkakapatid. O ay di nag-aawayan. Salamat. Sa tunay mga kamangyan, ngayon lang ho kami makakapagluto ng adobo na purong itlog lamang. Wala mga karne-karne, ganyan. At ngayon lang din ho kami galuto ng karne kadaming itlog. Medyo napagalitan pa nga niya ako ni tatay kanina. Tapakaanhin-anhin daw yung itlog. Ba't daw ang dami nung inalaga? Pasensya ka na. Anak mo ko, baka nakakalimutan mo. Uy! Ay, ang dami naman ho kasi naman talaga na rin mga kamangyan. Imagine nyo naman, ilang umaga sana namin aring ulam. Ay, kanina man din nung inalaga ay halos mapuno na yung kaldero. Ari, Ako nga niyo din kay tatay, huwag siyang mag-alala. Tasarap pa naman ang luto dun sa adobo ay. Alam niyo naman kapag mga adobo, mapaparami talaga yung kain mo diyan. Naku mamaya kapag nasarapan siya doon sa adobong itlog, pilitin niya yung mga manok na mga itlog nang wala sa oras. So ayun, parang nagpainit nga nila ako ng mantika din ni mga kamangyan. Saka ako nagisa na rin nga nihong bawang at saka sibuyas. Medyo ma-brown na nga niho, ay dinaglagay na ako diyan ng spring onion. Basta yung pagluluto ho na rin mga kamangyan, para lang din kayo nagaluto ng normal na adobo. Kaso nga nila ako, hindi na yung karne yung alagay, yung itlog na. Siyempre yun yung bida. Habang nagaluto nga niho ako doon mga kamangyan, arin naman ho si nanay ay nagaintindi na para nga niho doon sa ensaylada. Ay, lahat ho kasi kami din mga kamangyan, kapag may talong ho din, ang gusto nga ni naluto doon ay ensaylada. Ewan ko, sobrang sarap baga papakin, ulamin, lahat-lahat na. Ay, dahil nilagay ko na nga niho yung mga itlog din mga kamangyan at sa sobrang dami hong nari, halos umabos na din sa napaglutuan ko. So ayan, naglagay na rin na pala ako diyan ng toyo, paminta, konting tubig, dahon ng laurel at saka ho oyster sauce. Medyo saglit na nga nila ako yung pagluluto na rin mga kamangyan, gawa ng syempre luto na ho yung itlog. Ay pagtingin ko nga ni Dino din sa isang tabi mga kamangyan ay nag-aintindi na nga ni ho si Nakim para nga ni ho doon sa pagluluto ng fried chicken. Alam niyo naman yung mga yan, sobrang excited kapag mga ganyan, gawa ng syempre may apapakin na naman sila nang wala sa oras. Ewan ko baga ho dyan sa mga kapatid ko, parang minuto na lang inakulo yung tiyan, nagugutom, aba ayos. Tawasin nga ni ako din yung mga kamangyan, gawa ng tinry ko na kantahan na rin pamangkin ko at tingnan nyo naman ang reaksyon. Sobrang kilig, ayan, kalampagan ang paa, ari. Bago nga niyo pala nila prituhin yung karne mga kamangyan, ayan nga niyo ho, at ababa daw muna nila, alagyan ng mga pampalasa, ganyan. Natuto na din ho sa akin, gawa ng miski mga ihaw-ihaw, prito. Talagang nalagyan ko muna ng mga gayaan para talagang masarap, manuot yung lasa hanggang sa pinakabut-ubut-uha na. Kaya rin ho pala kami galuto ng fried chicken mga kamangyan, gawa ng matagal-tagal na rin ho kami hindi nakakapagluto ng gayaan din sa bukid. At saka nga niyo, yung mga pamangkin ko, naku, sobrang favorite ho ang fried chicken. Inapapak, tapos hindi ka na mahirapan baga napakainin kasi nga niyo, gustong-gusto nila yung gayang ulam. Kako nga niyo, kami ay medyo matanda-tanda na. Wow, matanda-tanda. Pero ayun nga niyo, kapag nakakita pa rin ng ganyang fried chicken, parang yung mata magapuso-puso na. Tapos maaamoy mo pa, tapos pag kinagat mo ang luto, ay di lang ako ikaw ay bata at pasok na pasok sa panlasa mo yung mga gayaan. So ayun, balik na nga niyo pala tayo din sa inaluto kong adobong itlog mga kamangyan at ayan nga niyo at nakulo-kulo na. Grabe, talagang usok pala ang ulam na. Grabe, napaka-OA nun. Naglagay din na pala ako ng asukal diyan pambalansin ng lasa, tapos yung cornstarch na tinunaw sa tubig para ho yung pinakang sabaw ay medyo malapot-lapot baga. Gawa ng yun ho yung ina-request nila sa akin. Siyempre dahil ako ay isang mabait at huwarang kapatid, asundin natin yun. Salamat. At parang nga yung mabilis din yung pagluluto na rin fried chicken mga kamangyan. Tingnan nyo naman, 3 silang nagtulong-tulong diyan. Feeling ko 2 minutes na lang tapos na to. Hala, ito ilang minutes nga ng mga kamangyan. Sa wakas ay naluto na aring ating adobong itlog at tingnan nyo naman. Grabe, itsura pala ang mga kamangyan. Sobrang takam na talaga ako. Alam nyo gaho, yung mismong nilagang itlog pala ang ako yung nasasarapan na talaga doon. Papakman yun o kaya naman ay pang ulam sa kanin ay talaga okay na. Hindi lalo na ho yung garne na nilagyan
pa ng mga pampalasa. Ay, grabe naman. Pag natikman ko to, gusto ko na agad bumuo ng sarili kong pamilya. Hala! So, ayun mga kamangyan, grabe, sobrang sarap talaga. Parang ako na yung makakaubos nito. At dahil okay naman na lahat mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan at kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay, for the go. So, ayun pala, andito na nga yung fried chicken, adobong itlog, at saka ho, aring ensaylada. Sobrang natuwa din nga niyo ako din yung mga kamangyan, gawa ng kahit yung mga kasamahan ko din eh, na-enjoy nga niyo ho, aring mga ulam. Lalo na ho, yung adobong itlog. Sabi ko naman sa inyo, sasamahan ng pagmamahal yung pagluluto. Kaya ngayon palang payagan nyo na ako magpakasal. Hala, bakit na naman napunta doon? At kapag magaluto din ho pala kayo ng garne mga kamangyan, hindi porket marami yung itlog diyan ay apaka-ubus-ubusin nyo na agad sa isang kainan laang. Baka mamaya yung nasa plato ninyo, 10 itlog agad. Kung nga niyo ho din, kahit mga tigda 2 itlog lang kami, ay ayos na. Siyempre, alam nyo naman, lahat ng sobra ay masama. Grabe, sobrang bago noon. Ngayon din nga niyo namin na-realize mga kamangyan na hindi nga niyo kami nakapaglagay ng mga patatas, ganyan. Nang minsan ho, kapag nagaluto din kami ng adobo, inalagyan din ho talaga namin ng mga gulay-gulay. So ayan, in-enjoy na ho talaga namin ng bonggang-bongga yung pagkain diyan mga kamangyan. Gawa ng siyempre, kapag lumuwas na kami, kapag nasa Maynila na, hindi mo kami makakapagluto doon. Siyempre, order na lang ng order. Siyempre ho, alam nyo naman, iba pa rin kapag yung inakain mo baga ay yung luto ninyo mismo. After ho niyan mga kamangyan ay umuwi na agad kami para nga niyo mag-impake na for the go. So ayan, kinabukasan nga niyo pala mga kamangyan ay maaga nga niyo pala kaming bumiyahe. Parang umalis kami ng Mindoro bandang 2:00 ng madaling araw or mga 3:00. At talagang puyat at pagod pa nga niyo kami ng mga oras na yun mga kamangyan. Gawa nga niyo na kagagaling lang din namin sa isa pang event. Siyempre, apakita ko din ho sa inyo yung sa mga susunod pang araw. Bali, ang call time nga niyo pala namin mga kamangyan ay 6 PM. Buti na nga nila ang dino at nakarating kami ng Maynila ay medyo maaga-aga pa so may time pa na magpahinga. Tapos ayun, kami na nga nila ang dino pala yung nag-ayos sa sarili namin mga kamangyan kasi siyempre wala naman tayong mga kasamang makeup artist diyan. Uy, talagang ipanlaban na natin ang natural beauty. Wow, natural beauty. So ayan, medyo na problema din ho pala ako sa outfit ko diyan mga kamangyan. Gawa ng kinapos na talaga kami sa oras. May mga kailangan pa talaga dapat na i-adjust, baguhin, idagdag. Sa mga oras na yan, to the rescue na rin talaga aring aking partner na si Julius. Grabe, all in one ka na. Uy, so ayun, dito nga pala tayo na-invite mga kamangyan sa Gawad Banyuhay. Ay tampok na media sa panlasang Pinoy. Huy, grabe naman yun. So ayun, super happy ko nga ni Dian mga kamangyan kasi nga niyo nakita ko yung mga iba pang content creators na mga napapanood ko lang din. So ayan, nung nagsimula na nga niyo pala mga kamangyan, isa-isa na nga niyo pala kaming tinawag diyan. Grabe sa feeling mga kamangyan, habang naglalakad kami diyan, parang big winner kami ng PBB. Hala, yun nakabanding nga niyo ako diyan mga kamangyan. Gawa ng tingnan nyo naman, sobrang daming tao. So ayun, kailangan talaga nating mag-behave din mga kamangyan kasi professional ho yung mga kasamahan natin din. Tapos yung mga pumasa din ng board exam. Grabe, sobrang nakaka-proud kayo. Naiiyak na ako. Hala, umulan din ho pala diyan mga kamangyan. Kaya ayan nga niyo at sumilong na rin kami. At syempre, sinulit na namin yung oras. Nakipagchismisan na kami dyan sa mga co-content creators namin. Syempre, minsan lang yung mga garning moment. Kaya kailangan na talagang sulitin ang bonggang-bongga. Wala din nga niyo yung kaba ko diyan mga kamangyan kasi syempre kasama ko ang aking mahal na si For the Person. Makasabay namin sila mula Oriental Mindoro. Tapos ayan, andyan si Charo, si Ashing na sobrang ganda at sobrang bait, si Mentor, syempre si Yobab. Grabe, na starstruck din talaga ako sa kanya. At syempre, ang pinakahihintay ko sa lahat mga kamangyan, si Ate Janela in Japan. Kasi lagi ko naman nasabi sa inyo mga kamangyan, matagal na talaga kami magka-chat, nagkakausap na kami. Pero ngayon lang talaga kami nagkita, kaya ayan, pinakasulit-sulit na namin. Ay, super love ko talaga siya. Sana mabisita ko siya sa Baguio. Maya-maya nga niyo, ay tinawag na ako diyan sa stage mga kamangyan, para nga niyo sa tampok na media sa panlasang Pinoy. Grabe, hanggang ngayon nga niyo mga kamangyan, ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sobrang sarap sa heart kapag ganyan nakakatanggap ng award. Hindi yung prize mismo na, yung award mismo ganyan, kundi yung feeling na nare-recognize ka, na-appreciate ka. Masarap po talaga sa feeling kapag may mga ganito, katulad nitong Gawad Banyuhay. So ayan, sobrang thank you po Dr. Calbalita. Talaga namang pinasaya ninyo ang aming puso. Uy, sabi ko nga ni Hudi yan mga kamangyan, hindi lang yan basta award. Ay sobrang laking bagay para sa amin, sobrang laking pasasalamat namin. Kasi na-appreciate ninyo yung effort namin. Kasi sa tunay yung mga inagawa namin video, kahit yun ay mga maiikli lang, mga 5 to 10 minutes. Talaga yan ho ay dugot pawis, inapag-isipan, inabuhos ho yung oras diyan para kahit papaano ay makapagpasaya kami kahit sa simpleng bagay lamang. Nagulat nga niyo ako diyan mga kamangyan, gawa ng tinawag ho ulit ako para naman ho sa pangalawang award. Naman ho ay doon sa People Choice Award at grabe, gusto ko magpasalamat sa inyo mga kamangyan. Kasi wala tayong ganyan kung hindi ho dahil sa inyong suporta. Grabe, nakakaiyak kayo. So yun, grabe, sobrang nakakataba ng puso mga kamangyan. At dahil dyan mga kamangyan, may makukuha nga ni ho tayo diyan na 50,000 pesos. At syempre lahat ho yun ay isi-share natin para ho makapagpasaya tayo ngayong Pasko. At syempre ho, apakita ko ho yun sa inyo kung saan napunta. Para rin ho, mas sipagin pa tayo sa buhay, mas ma-inspire pa, ganyan. Sobrang thank you po sa lahat-lahat na nakasama ko dito, sa Gawad Banyuhay, kay Dr. Calbalita, sa lahat ng mga co-content creators. Ayun, sana maulit pa yung mga ganitong moment kasi sobrang saya talaga. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Ano? Kasi hanggang dito na lang ang ating video at kami mauwi pa ng Mindoro. Bye-bye, love you. Huy!